Sa Valenzuela, aabot sa 16 na milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabot sa sunog sa isang pabrika ng plastic. Nahirapan ng mga bumbero na apulahin ang apoy dahil sa mga kemikal na nakaimbak sa naturang pabrika. Nakatutok si Salima Refran. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang sumalubong sa mga bumbero sa isang pagawaan ng plastic products sa Canumay, Valenzuela pasado alas 8 kagabi. Ayon sa gwardya ng pabrika, mag-aalas 8 daw nang napansin niya at ng ilan niyang kasamahan na nasusunog na ang isang warehouse na pinagtatabahuang Tyson Industrial Corporation. Nagsimula raw sa warehouse 3 ang apoy kung saan nakaimbak ang kanilang finished products. Basta umusok na lang, niransak na lang namin yung number 3, gawa nga ng sarado yung bodega na yun eh. Wala na, pagbukas namin, malakas na yung umapoy na kagad eh. Dahil pawang mga raw materials na kemikal ang laman, mabilis na kumalat ang apoy sa iba pang warehouse ng factory. Agad inakyat sa ikalimang alarma ang sunog. Pinilit pa ng mga trabahador at ng mga bumbero na isalbang natitira mga finished product sa hindi pa nasusunog ng mga warehouse. Pahirapan naman ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy dahil na rin sa mga kemikal. Nakalahati siguro ng tanker ng mga LPG gas na nagde-deliver. Yun ang delikado. Yun daw, pag ginabot yan, yung sabog yun. Sa inisyal na investigasyon, nasa 16 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Hindi pa namin ma-determine kasi wala pa tayong feedback mula doon sa mga tao kasi walang tao sa loob. Pasado alas 11 na ng gabi ng tuluyang magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Wala namang napaulat na nasaktan. Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging wise po kayo sa pagbabudget. Gayon din sa paggamit ng mga kagamitang di kuryente. Tataas na naman kasi ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company ng Meralco ngayong buwan na ito. Nakatutok si Julio Segovia. Pirming nakabukas ang mga ilaw at ventilador sa karinderya ni Rustica. 24/7 din ang ref. Madalas ding gamitin ang microwave bukod pa sa 2 aircon ng pamilya. Kaya karaniwan na raw ang mahigit 6,000 pisong electric bill kada buwan. Pero mas lalaki pa yan simula ngayong Abril. 33 centavos kada kilowatt-hour kasi ang idadagdag ng Meralco sa generation charge. Nagmahal daw kasi ang kuryenteng kinukuha nila sa Wholesale Electricity Spot Market OSM at sa mga Independent Power Producer o IPPs. Kaya sa mga kumukonsumo ng 101 kilowatt-hour kada buwan, mahigit 33 pesos ang dagdag sa Meralco bill. 66 pesos naman ang taas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Si Rustica na higit 500 kilowatt-hour ang konsumo. Lampas 180 pesos ang magiging dagdag singil. Ngayon pa nakakabawi sa mga pagtaas ng lahat ng bagay. Tapos ngayon, dagdag pahirap na naman sa... Tumataas din daw ang singil sa kuryente tuwing summer season dahil sa laki ng demand. Kaya hanggang Mayo pa raw may power rate hike. Nabawasan kasi ang nakukuhang kuryente mula sa mga hydropower plant. It's the same power plants in the system but the demand is going up, which means that we will have to dispatch more power plants, and plants that were dispatched more were the oil-fired ones, which are more expensive. Payo ng Meralco, magtipid sa paggamit ng kuryente. Yung kakayanan para makontrol natin yung ating consumption ay nasa atin din pamamaraan na maaaring gawin para yun nga maibsan natin yung upward adjustment itong generation charge. Ang salo na ito na umaabot sa 15,000 piso kada buwan ng electric bill. Nagtitipid ngayon sa konsumo, lalo pag madalang pang dating ng mga parokyano. Ang aircon ang ginagawa namin, balibubuksan namin siya. Tapos pag yun, mga 3 hours nga or ilang oras, pag wala namang kliyente, pinapatay muna namin. Tapos gumagamit kami ng electric fan. May dagdag singil man, siniguro naman ng Meralco na hindi mararanasan sa Luzon ang rotating brownouts ngayon sa Mindanao. Sobra-sobra raw kasi ang supply ng kuryente sa mga customer ng Meralco. Julio Segovia, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea si dating Pangulong Gloria Arroyo sa kanyang kasong graft kaugnay ng NBN-ZTE deal. May suot pa ring neck brace ang dating Pangulo. At kwento niya, may bago siyang sakit. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakangiti at kumakaway sa mga tao si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo nang dumating sa Sandigan Bayan pasado alas 7:30 kaninang umaga.
Kasama niya ang asawang si dating First Gentleman Mike Arroyo. Nang pumasok sila sa courtroom ng Sandigan Bayan 4th Division, kasama na nila ang anak nilang si Anggaling Party List Representative Mikey Arroyo. Tagapagsalita ni Congresswoman Arroyo na si Len Bautista Horn, mga abogado at mga doktor. Kahit nakararamdam pa rin daw ng sakit sa kanyang mga binti, naglakad papasok ng courtroom ang dating Pangulo. Maliban sa neck brace, may kinesio tape siya sa kanyang kaliwang binti. Bahagi raw ito ng kanyang patuloy na therapy. Pero may panibago siyang iniindang sakit. I've not been feeling well because of the shingles. The pain is severe in shingles. It's like a very, very bad flu. That's the pain because it's nerve pain. I hope you won't have already chicken pox. Yes. Well, you have? No, I have the shingles now. But it gets it's contagious, but you will not get shingles. You will get chicken pox. Kaya pinayuhan daw siya ng kanyang mga doktor na wag nang magpunta sa kanyang arraignment para sa mga kasong graft kanina umaga. In spite of the doctor's advice, because I want to. I-advise siya na to ka. Yeah, but it's hard to postpone it. Ma'am, kailan kayo in-advise ng doctor nyo against coming here today? Yesterday. So they're here. They came with you. Malaki na ang ibinagsak ng katawan ng dating Pangulo. Bawal daw siyang uminom ng soda at ng may alkohol. Kumain ng taba ng baboy, maanghang na pagkain at hilaw na isda at karne. Maliban sa araw-araw na pagdalo sa misa, therapy at pagtanggap ng mga bisita, busy raw siya sa pagsusulat ng kanyang memoirs at mukhang may patama siya rito sa kasalukuyang administrasyon. Right now, I'm writing about the social bias. I'm writing about the housing, how we kept the price of gasoline from going too high in spite of the fact that the world prices were higher than now. Tatlong graft case ang kinakaharap ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay sa naunsyaming NBN-ZTE deal. Not guilty plea ang inihain niya para sa tatlong naturang kaso. Ang mga kasama naman niyang akusado sa isa sa mga graft case na ito na sina dating First Gentleman Mike Arroyo at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos naghain din ng not guilty plea. Inaakusahan sila ng pagsusulong at pag-aaproba sa NBN-ZTE deal para sa personal na interes. Lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na overpriced ang proyekto. Mula sa $130 million, lumobo ito sa $329 million. Lumitaw rin sa mga investigasyon ng Senado noon ang mga tangkang panunuhol para matuloy ang proyekto. Akusado rin si dating DOTC Secretary Leandro Mendoza pero di siya sumipot. Nagka-mild stroke kasi ito kamakailan. Kaya ipinagpaliban ng kanyang arraignment sa May 14. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Yang aso na yan sa Ilocos Norte, pinagsasaksak kumano ng isang lalaking lasing. Indonesia, niyanig na malakas na lindol, babala sa tsunami, agad ipinalabas. Sa bansang Argentina, isinilang na sanggol, idineklarang patay at dinala na sa morgue. Pero buhay pa pala. Apat na buwang hindi nakikibuan ng mag-asawang Jose Manalo at Annalyn nagarap sa piskalya. Nagkasundo na kaya? Malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.